sa ating lahat. Meron po tayo muling update regarding sa ating minomonitor na dalawang bagyo na si Tropical Storm Dante, si Typhoon Emong at ang habagat po na pinalalakas ng dalawang bagyo. Base po sa ating latest satellite animation po ay huling namataan itong si Bagyong Dante, 735 kilometers po east-northeast ng Itbayat, Batanes at taglayang hangin na 75 kilometers per hour pa rin malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. So may kabilisan po ito sa ngayon at kita dito sa ating animation na palabas na po siya ng ating area of responsibility either mamayang hapon or gabi. Samantala, itong ating minomonitor pa na isang bagyo na mas malapit sa ating kalupaan, ito po ay si Typhoon Emong. So as of 8 in the morning, nag-intensify pa po siya as a typhoon. Lumakas pa up to 120 kilometers per hour po malapit sa kanyang gitna at may pagbugso na umaabot naman sa 150 kilometers per hour at kumikilos po ng mabagal south-southeast. So kung mga nakarang for the last 24 hours po, kumikilos kasi siya ng pababa ng pakaliwa, pero inaasahan po natin sa mga susunod na oras ay babagal yung pagkilos niya pakanan po or pabalik na muli dito sa kalupaan po ng Northern Luzon. Samantala, bukod pa dyan, meron po tayong minomonitor na panibagong tropical depression or mahinang bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility dito po sa kaliwa ng Southern Guam. Ito po ay tropical depression na nasa 2,065 kilometers po silangan ng Southern Luzon as of 10 in the morning. Base naman po sa ating analysis, wala itong direktang epekto po sa ngayon at hindi naman inaasahang papasok ng ating PAR dahil kikilos po ito pahilaga dito po sa may North Pacific Ocean. And kung mapapansin po nila, base na rin sa ating animation, yung habagat or southwest monsoon po patuloy na pinalalakas pa rin nitong sinabagyong Dante and Emong, kaya kitang-kita yung makakapal po na ulap associated dito sa habagat, dito po sa natitirang bahagi pa ng Central and Southern Luzon, na ibig sabihin, magdadala pa rin po ng malalakas na mga pag-ulan. Sa ngayon po, meron pa rin tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 3 or babala po sa malakas na hangin. Kabilang na dyan ang northern portion of Pangasinan, western portion of La Union, at ang southwestern portion of Ilocos Sur. Signal number 2 naman po dito sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, rest of La Union, gayon din ang central portion of Pangasinan, buong Apayao, signal number 2, pababa ng Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, hanggang dito po sa may Benguet, signal number 2, Babuyan Islands, northern and western portions ng mainland Cagayan, at ang western portion of Nueva Vizcaya, signal number 2 po. Pag meron tayong signals number 2 and number 3, possible po yung malalakas na hangin na posibleng makasira ng ilang pananim, ng mga maliliit po na puno, at yung mga mahihinang istruktura. Signal number 1 naman po, or asahan din yung mga pabugso-bugsong malakas na hangin dito sa may kulay blue po. Kabilang na dyan ng Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, western and central portions of Isabela. Ngayon din na natitirang bahagi po ng Nueva Vizcaya, buong Quirino, signal number 1, natitirang bahagi ng Pangasinan, hanggang dito po sa may northern and central portions of Zambales, buong Tarlac, at sa western and central portions of Nueva Ecija. Base po dun sa pinakahuling track nitong si Bagyong Emong, ay possible na magtaas pa tayo ng hanggang signal number 4 po given na typhoon intensity na po ito dun sa mga areas na pinakamalapit yung sentro ng bagyo. Habang possible na madagdagan pa ng kaunti yung mga lugar dito sa may northern and central Luzon na magkakaroon ng mga wind signals. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding kay Bagyong Emong. So within the next 24 hours, ito po yung pinakang-crucial na part. Dahil ito yung time kung saan pinakamalakas ang Bagyong Emong, sa ngayon 120 kilometers per hour. Pero posible pa itong lumakas ng bahagya up to 130 kilometers per hour habang binabagtas po itong West Philippine Sea na unti-unting palapit dito po sa may Ilocos region. Possible siya maglandfall po base sa ating latest track, either mamayang late evening or bukas ng madaling araw dito po sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte area. Pero given po yung ating cone of probability, kung mapapansin po natin itong kulay puti, possible siyang dumaplis yung sentro dun sa may northern portion of Pangasinan, and possible din na bumaba yung landfall area dito sa may areas ng La Union at umakyat pa ng bahagya patungo dito sa may northern part ng Ilocos Norte. Estimated location po bukas ng umaga ay sa vicinity ng bayan ng Lagayan sa Abra. 24 hours further po simula po bukas ng umaga, so that's
Friday to Saturday, kung mapapansin po nila, magiging mabilis yung pagkilos ng bagyo. And at the same time, malaki yung impluwensya ng pagdaan po dito sa may Northern Luzon. Kaya naman, from severe tropical storm bukas ng umaga, possible na mabilis itong ihina pa bilang isang tropical depression. Maring dumaan po siya bukas ng umaga hanggang gabi, dito po sa may Apayao, Abra, gayon din ang malaking bahagi ng Cagayan Province as well as Batanes. And then, pagsapit ng Sabado ng umaga, ay nasa may northern portion po ito ng Philippine Sea patungo sa may Okinawa, Japan. At pagsapit naman po ng Sabado ng hapon, most likely nakalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility as a low pressure area. Pero kung mapapansin po nila, based dun sa location kasi nitong si Bagyong Emong, ay mag-enhance pa rin po ito ng habagat or southwest monsoon over this weekend sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa ngayon po, ito yung ating forecast rainfall for the next 24 hours or simula po ngayon hanggang bukas ng tanghali. Itong mga lugar po na may kulay pula, associated yan sa pinakamalalakas po na mga pag-ulan. Hanggang bukas nga ng tanghali, possible po yung may paminsan-minsan mga intense torrential rains. Kabilang na dyan yung Ilocos Sur, La Union, Benguet, pababa ng Pangasinan, Zambales, and Bataan, down to Occidental Mindoro. Impluwensya po yan ng pinagsamang epekto ng habagat plus si Bagyong Emong. Meron din po tayong orange or around 100 to 200 millimeters po na dami ng ulan. Rather, dito po sa mga lugar na may kulay orange, kabilang ng Ilocos Norte, bababa ng Abra, Mountain Province, Ifugao, down to Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, posible pa rin umabot hanggang 200 millimeters po ang dami ng ulan. Ganyan din sa Rizal, Laguna, Cavite, at Batangas. Habang yung kulay dilaw naman po, halos yung natitirang bahagi po ng Luzon, meron tayong possible na 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Simula ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali, gayon din po ang lalawigan ng Antique. Kapag meron tayong kulay pula, itong mga nakikita natin kapag more than 200 millimeters ang dami ng ulan, possible na po yung widespread incidents of flooding, plus possible din po yung mga landslides, given na nitong mga nagdaang araw po ay patuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Ito naman yung ating forecast rainfall, bukas ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali. Ito yung time kung saan po itong si Bagyong Emong ay nandito sa may parting extreme northern Luzon. Possible pa rin po yung 100 to 200 millimeters na dami ng ulan, direktang epekto ni Emong sa may Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, at epekto ng habagat dito sa may La Union, Benguet, pababa ng Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Habang possible pa rin po ang 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan, paminsan-minsan malalakas pa rin po at pabugso-bugso ang ulan. Doon sa mga may kulay dilaw po na areas, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, even dito sa Metro Manila, hanggang Sabado po ng tanghali may mga pag-ulan pa rin tayong minsan malalakas. Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at lalawigan ng Palawan. At kapansin-pansin po, no, mas dumami or mas kumonti na yung mga lugar na magkakaroon po ng malalakas na mga pag-ulan simula Sabado ng tanghali hanggang Sunday ng tanghali. Ito yung time kung saan possible po wala na tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero mananatili pa rin po yung epekto ng hanging habagat. Kabilang na dyan ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, posible pa rin umakyat sa hanggang 200 millimeters ang dami ng mga pag-ulan, habang 100 millimeters yung maximum rainfall naman over Tarlac, Pampanga at lalawigan po ng Palawan. Ito naman po yung official track ng Pag-asa regarding dito kay Tropical Storm Dante. Kung mapapansin po nila, no, parang ilang oras na lamang ay papalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility patungo po dito sa may Ryukyu Islands, sa may Southern Japan at patungo ng East China Sea. Pagsapit po ng Friday hanggang sa weekend kung saan posibleng humina ito as a low pressure area. Ito naman yung mga areas po, no, na hindi direktang tatamaan itong si Bagyong Emong, subalit makakaranas pa rin po ng malalakas na hangin dahil pa rin sa enhanced southwest monsoon. Pabugso-bugso pa rin po ang hangin ngayong araw dun sa natitirang bahagi po ng Central Luzon na walang wind signal, ngayon din ang Metro Manila, buong Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas, hanggang dito po sa may Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, even sa Dinagat Islands and Davao Oriental, may kalakasan din po ang hangin paminsan-minsan.
Then pagsapit po bukas hanggang sa Sabado, kung mapapansin po nila, itong mga malalakas po na hangin, impluwensya pa rin po yan ng hanging habagat. Mapa Luzon, Visayas and Mindanao, asahan pa rin po yung pabugso-bugsong malakas na hangin. At bukod po sa babala sa ulan at sa hangin, meron din po tayong babala sa daluyong or storm surge. Dahil sa ngayon po, nakikita natin na malakas ang bagyong Emong. Meron tayong hanggang 2 metrong pabugso-bugso or pabugso-bugsong mga alon dahil sa malakas na hangin sa mga coastal areas ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, pababa po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Zambales. So sa mga nasa coastal communities po, no, makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng evacuation dahil sa posibleng daluyong. Within the next 24 hours na po, pinaka-crucial dahil dun nga malapit ang, or magla-landfall itong si Bagyong Emong. Habang pagdating naman sa mga coastal areas sa malayong bahagi po ng ating karagatan, possible pa rin po yung hanggang 4.5 meters or nasa halos 2 palapag ng gusaling mga pag-alon. Dito pa rin po sa western side ng Luzon, epekto pa rin po ng habagat at ni Bagyong Emong. Sa western section ng Ilocos Norte, gayon din sa Pangasinan, La Union, parte ng Ilocos Sur, gayon din po sa Zambales, Bataan, and Lubang Islands. Possible po or most likely pagbabawalan na po, pero nasa sa inyo pa rin pong local coast guard po kung makakapag-travel pa rin po kayo, no? Pero hindi pa rin natin ito nire-recommend given na nandito na nga sa West Philippine Sea itong si Bagyong Emong.